Batangas vlog ulit, tara gagala o magtatakaw, balik tayo 90 kilos, ano? Labor Day, walang pasok, umuwi kami ng Batangas because it's my dad's birthday. His second birthday na wala siya. From Santa Cruz, Laguna, roughly 2 hours yung biyahe. Pagdating namin, first stop agad, Technique Food House. Simple lang yung place, cozy, walang arte, pero punong-puno ng choices. Lomi, pansit, palabok, rice meals, lahat nandun. Unang order, Shanghai rice meal. For only 70 pesos, sobrang daming serving, hindi ka malulugi. Then, nag-second round ako, pansit canton bihon gisado. Overloaded toppings, hindi maalat, hindi malabog, sakto lang. Yung tipong nalalasahan mo pa rin yung natural umami, tapos al dente pa yung noodles. And syempre, toyo mansi plus maraming sili, alam nyo na yan. To end the meal, nag-mango shake ako pero hindi lang siya basta-basta mango shake, may spinach plus chia seeds na kasama, nakakabusog na, may nutrition ka pa, and pinaka-importante, affordable pero hindi tinipid. Next morning, Labor Day na and birthday ng dad. Quick outfit check, then biyahe ulit, this time pabalayan. Around 1 hour and 30 minutes. Pagdating syempre, silip muna sa dati naming bahay, then diretso na kami sa place na hindi pwedeng mawala, The Lazo's Kitchen. Dito kami kumakain with my dad nung buhay pa siya, so ngayon every balik namin automatic dito kami. Hindi lang siya Filipino food, may Japanese, American, Southeast Asian, halo-halo. Pero highlight talaga, coffee, shakes, and comfort food. Order namin yung lagi namin kinakain dati. Chicken wings, iba't ibang flavor, mga Japanese rice bowls na iba't ibang lasa, mga pika-pika din meron syempre. Honestly, lahat nandito na, even desserts and pastries. Hindi ka nalalayo dahil lahat sila kumpleto. Unang kong tinikman is yung shrimp tempura. Crispy, hindi oily, super sarap. Next, yung fish fillet. Comfort food ko talaga kaya biased ako dito, ito yung favorite ko. The next, yung mga chicken wings. Korean style, manghang siya, kaya naman automatic favorite ko. And then meron din tayong salted egg flavor, kakaiba siya pero masarap. And yung aking main event, of course, my favorite, yung pad thai. Dinamihan ko ng chili flakes, pampasarap lalo, and honestly, sa lahat na natikman ko, ito pa rin yung number 1 ko. Hindi man ako nakakatikim pa ng authentic pad thai, pero para sa akin, ito yung babalik-balikan mo. After kumain, ikot-ikot sa bayan, and I noticed, ang dami ng bago. Then quick stop sa old school ko, nakatabi lang ng simbahan, shout out sa mga ICCnians dyan. Next, Walter Mart. Bibili kami ng cake for my dad, straight to Red Ribbon. Black Forest cake kasi mahilig siya sa chocolate. Then we went to Getsemani, doon na kami nag-spend ng time. Second year na ng dad namin pero parang nandyan pa rin siya. He should be 59 years old sana ngayon and everyday miss pa rin namin siya. Pero kahit wala siya physically, pinipilit pa rin namin gawin yung dati namin ginagawa kasi yun yung way namin para sabihin kasama pa rin namin siya. Yan, ayusin mo yung vape ko, ba't nagkaganto? Happy birthday, Daddy! Happy birthday, Daddy! Happy birthday, Daddy! 2 years na pero parang andito ka pa rin sa tabi namin. Ang dami namin gustong ikwento sa'yo. Sana proud ka sa amin kasi ginagawa namin lahat para kayanin. Miss na miss ka na namin, mahal ka namin always. Dahil sa sobrang init ng panahon, bumili lang kami ng buko juice pang refreshment. Then diretso na kami sa Calatagan para mag-unwind. Dumating kami sa Calatagan South Beach or Casobe around 6 o'clock. Ito yung go-to spot if gusto mo ng quick beach escape. They offer day tours, beachfront villas, pools, water activities, and chill dining spots. Perfect siya for sunsets, staycations, or kahit tambay lang with friends and family. Pagdating, sakto, sunset, perfect timing. Naglakad-lakad lang, nag-enjoy sa view. Syempre, photo plus video shoot kasi hindi pwedeng mawalan ng content para sa malalasang litrato sa social media. Honestly, this day made me realize na minsan kailangan din talaga nating huminto kahit saglit lang. Hindi para tumigil sa buhay, pero para makahabol yung sarili natin. Kasi kapag tuloy-tuloy ka lang, napapagod ka nang hindi mo namamalayan. This is your reminder na okay lang mag-pause, huminga ka, magpahinga ka, i-enjoy mo yung moment na meron ka ngayon. Kasi hindi naman lahat ng araw kailangan productive. Minsan, ang kailangan mo lang maging present. Nakakadrama yung beach ha? Oh my gosh. After that, we had a few drinks and come dinner time, nagdiretso kami sa Captain's Bistro. Honestly, akala namin mahal, pero reasonable lang yung price niya. For starters, mango juice, syempre, hindi mawawala kahit anong occasion nandyan siya. Then, tinry ko yung Caesar salad nila, light lang, hindi ko na nilagyan ng heavy dressing. Tapos, tikim lang ng creamy pesto. Hindi ako fan ng mga creamy. Hindi ko naman masasabing hindi siya masarap, hindi lang talaga ako mahilig, kagaya ng mga carbonara. Pero yung pizza, sobrang panalo. Very meaty, very cheesy, yun yung babalikan mo talaga. Tinapos lang namin yung dinner, then nagpahinga na. Then, the next day, binalikan namin yung hindi namin nagawa, ang pumunta sa AA's Lomi House. Kung napunta ka dito, ito yung tipo ng lomihan na walang arte pero legit. Simple lang yung place, casual, pang madali ang kain pero dinadayo talaga kasi sobrang solid yung lasa. Sa menu, expect mo lahat from classic Batangas lomi, chami, pansit, hanggang rice meals meron sila. And since cheat day tayo, double order, pansit canton bihon, double toppings, and special lomi, of course, double toppings pa rin. Sana kunin ako ng AA Lomi House kasi sobrang dami ko ng beses silang pinaplug kasi every time naman na nasa Batangas ako, ito talaga yung go-to lomihan ko. Pinaka-highlight yung lomi nila na makapal yung sabaw loaded with toppings
things like atay, chicharon, itlog, talagang busog ka. So kung gusto mo ng authentic, heavy, and satisfying na kain, ito yung lugar na babalik-balikan mo. After kumain, hinatid ko lang mga kapatid ko sa dorm, then uwi na kami dito sa Santa Cruz. Short trip pero meaningful. See you sa next vlog. XOXO. Bye!